tambaluslos, nakahanda na maging presidente. Sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema kaninang hapon, hinihiling nitong baligtarin ng kataas-taasang hukuman ang desisyong labag sa konstitusyon, ang articles of impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinababasura rin ang mga petisyon kontra impeachment. Ang Office of the Solicitor General ang tumatayong abogado ng Kamara. This is not Naghain sila ng MR sa Supreme Court. Pag-usapan natin dito yung realidad. Yung totoo lang. Kasi hindi ka naman sa mababang sa lower court ka nag-request eh. Hindi naman lower court ang nag-decide at nagre-request ka sa Supreme Court na may gawin pa, no? Sabihin na lang natin na or sa ibang ahensya man lang, di ba? Kung iba. Kaya lang ito po ang nagdesisyon Supreme Court na. Tapos maghahain ka ng ng MR sa Supreme Court din. Ano yung sasabihin ba ng korte na nagkamali sila? Sasabihin mo mismo ng Supreme Court? Sasabihin ba nilang tanga sila? Ay kung hindi ba naman talagang inutil to si Tambalus? Kahit anong pilit niyong siniraan, kaliwat ka ng pamumulitika na halos taplakan na ng lupa ang Vice President na si Sara Duterte, ay hindi niyo talaga mapipigilan na ang katotohanan na talaga ang siyang hatol sa inyong mga kasinungalingan. Matapos ang tila pananahimik, ito ang malaking magandang balita sa kampo ni Vice President Sara Duterte. Sa wakas, nagsalita na at matapang na binasag na rin ang katahimikan ng Integrated Bar of the Philippines o IBP at tila sinampal ng katotohanan ang lahat na bumabatikos at kumakalaban sa Vice President na si Sara Duterte, lalong-lalo na ang mababang kapulungan na pinamumunuan ng Speaker of the House na si Martin Romualdez. Gaano kaya katotoo ito mga kababayan? Ating alamin. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, ayon pa sa kumpirmadong balita na kumalat online mula sa source na ang balita ngayon sa kanilang official Facebook page, IBP ruling ng SA dapat respetuhin at sundin. Opisyal na pahayag ang Integrated Bar of the Philippines sa ugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus HOR, kung saan idineklarang walang bisa ang impeachment laban kay VP Inday Sara Duterte. Naglabas ng opisyal na pahayag ang Integrated Bar of the Philippines kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa kasong Duterte versus House of the Representatives, kung saan idineklara nitong walang bisa ang impeachment complaint laban kay Vice Presidente Sara Duterte. Ayon sa IBP, ang desisyon ng korte ay hindi simpleng judicial review lamang, kundi isang paggiit ng enduring architecture of constitutional order, kung saan malinaw na ang limitasyon ng kapangyarihan, ang papel ng bawat sangay at ang pananagutan sa proseso. Kinilala ng IBP ang tatanging kapangyarihan ng Kamara sa pagsisimula ng impeachment. Gayunman, iginiit din itong bahagi ng tungkulin ng Korte Suprema na bigyang linaw ang mga usaping konstitusyonal kahit pa sa mga sensitibo o kontrobersyal na konteksto. Babala ng IBP ang tahasang pagsuway o panawagan na huwag sundin ang desisyon ng Korte ay isang banta sa balanse ng kapangyarihan sa gobyerno. Kung bawat hindi pagkakasundo sa mga legal na desisyon ay magiging paanyaya para sa pagsuway, mawawala ang batas bilang gabay ng kapangyarihan at siya pa ang magiging biktima nito. If every adverse legal outcome becomes an invitation to disobey, the rule ceases to be the constraint on power and becomes its casualty. Paalala rin ng IBP, hindi kailangang sang-ayunan ng lahat ang desisyon, ngunit kailangang sundin ito
upang mapanatili ang kaayusang legal at ang tiwala sa sistema ng ating konstitusyon. Ipinaglalaban namin ang soberanya ng taong bayan. Sila ang tunay na pinagmumula ng otoridad at sa kanila ang lahat ay mananagot. We defend the sovereignty of the people. From whom all authority flows and to whom all must answered. And quote, nang lumabas ang balitang ito ay hindi naman nakapagpigil ang taong bayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, isa lang akong ordinary mamamayan ng Pilipinas. Dapat ipakulong yung mga senador, kongresistang ayaw sumunod sa desisyon ng SC. Kaya nga i-disbar ang mga abogado na di sumusunod sa kataas-taasang hukuman. Ano pang silbi ng SC kung di lang din susundin? Gusto nila sila ang masunod, hindi ang Supreme Court. Kaya matapang silang magnakaw dahil sila ang masusunod, hindi ang Supreme Court. Karaniwang po kaming mamamayan, pero iginagalang namin ang desisyon ng mga hukuman natin at ang konstitusyon. Makakabuti po nakasuhang lahat ang tumutuligsa o hindi sumusunod sa ating Korte Suprema. Dapat managot sa batas ang lahat na ayaw sumunod sa desisyon o hatol ng Korte Suprema. Kung ayaw sumunod ni Speaker Tamba, dapat mag-resign o tanggalin na lang yan sa kanyang pwesto. At kung magmamatigas, ay dapat suspindihin agad sa kanyang katungkulan para masampulan na, para matakot na rin ang mga buayang kongresista. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Yun guys, magandang araw sa inyo. It's me, Boy Sardinas again. So ayan mga babae, nakita nyo yung preview. Nako, si Tamba, pinapasuko na ng Supreme Court. Or ang Supreme Court ba ang susuko kay Tamba? My God, kita nyo no? Abay, mas magaling pa talaga si Tamba at ang kanyang mga aloperos, ang kanyang mga tuta sa sa Supreme Court. Abay, bro, mo mag-a-appeal pa sila no ng MR. My God. Ang lupit mo talaga, boss. Kita nyo mga kabayan, yung wala talagang kapangit ng nangyayari talaga sa Pilipinas at kapangit din ng mga nakuupo ngayon. Gigil na gigil sila kay kay BP. Ayo, gigil sila kay BP. Pwede naman ho kayo pwede naman sa next year na kayo magsampa ng impeachment. Ang kulit nyo naman kasi ayan tuloy, sinasabihan kayo ng mga Pilipino na mga bobo kayo. Biruin nyo ba naman apat na impeachment sinampa nyo? Pero mas magaling pa ba kayo sa Supreme Court? Hindi naman kayo mga abogado, hindi naman kayo mga tawag dito, hindi kayo mga abogado. Pero mas marunong pa kayo sa mga abogado, mas marunong pa kayo sa Supreme Court. Alam nyo itong mga tao na to, itong sila Risa, yan, sila Tamba. Nako, matapos lang talaga itong 2028. Mawawala na kayo sa Pilipinas, hindi na kayo makakatakbo, no? Kasi mga babayan, alam nyo, inaapuran nila yan para si Sara ma-impeach na. Kasi pagka next year pa, marami pa tayong pakikipaglaban, pakikitawag dito, pagtatanggol kay BP. Ngayon, malalaman pa rin ng mga tao kung ano mga kabulustogan nila. Kaya mas maganda, ngayon pa lang ma-impeach na. Kaso, sablay kayo. Kita nyo, tinan mo si Soto. Abangan nyo yung vlog natin. Grabe naman kasi naman yung mga kabobohan at katangahan ng mga ere. Walang galang sa Supreme Court. Haba, mag-motion pa. Pero mo na sa kanila yun, mag-motion ka pa. Lupit talaga nito Tamba na to. Kabado na to si Tamba. Sabagay, meron ka pang ilang taon pang panunungkulan mo na pagbibigay ng mga ayuda. Pero wala na pa ng ayuda, ubos na. So ganito mga babae, panoorin itong full video. Kayo na maghusga sa mapapanood nyo ng mga kalokohan at katarantaduhan ng mga hinayupak ng mga tao na to. Okay? Kaya dating nalalan, wag tayo magboboto ng mga ganitong mga, sabi nga ni Coach Oli, mga inutil. Panoorin mo itong video. Kung nagustuhan mo itong video nito, palike naman, pakasubscribe naman kami mga banateros. Okay, maraming salamat po. Play mo na yan, boy. Let's go. Si Magalong naman, naghamon kay Tamba Luslos. Pasok!
Ngayon, gusto nila akong tawagin. Tawagin na lang nila ako. Huwag na sila magdadaldal pa. Tawagin na lang nila ako dyan sa Kongreso. At doon na lang kami mag-usap at magkita. Ayun. Ang liwanag niya na. Oh, alam naman natin, okay? Yang galaw ng mga quadcom, tricom, threesome, kung ano-ano mga pinagtatatawag nila dyan sa lahat po yan, grupo ni Tambaluslos. Kita mo, lahat na lang ng mga komkom dyan sa kamera, sinilip nila. Pero yung pagkakamali ni Tamba, hindi nila kayang silipin. Kaya nga yan ang bali-balita dyan. Kitang-kita mo na ang kulay, kitang-kita mo na kung sino yung mga tuta dyan ni Tamba. Kaya ito sinasabi ni Magalong, ha? Yan, napaka-importante nito dahil iyan ay hamon kay Tambaluslos. Yan naman ay kitang-kita natin, di ba? Lahat ng galawan dyan, hindi po pwedeng walang approval ni Tambaluslos. Kaya itong hamon ni Magalong, patawag nyo na lang ako, wag na kayong puro daldal. Yan po ay directed kay Tamba. Ang tanong, bakit takot duwag si Tambaluslos kay Magalong? Ngayon, gusto nila akong tawagin. Tawagin na lang nila ako. Huwag na sila magdadaldal pa. Tawagin na lang nila ako dyan sa Kongreso. At doon na lang kami mag-usap at magkita. Hinihintay ko nga yung kanilang notice at yung kanilang summon. Iginiit ni Magalong na dapat siyang ituring na resource person, hindi akusado sa anumang pagdinig sa Kongreso. Mayroon siyang malawak na alam sa sistema ng mga pagdinig at gusto niya na diretsuhang usapan. Tawagin na lang nila ako. But they have to allow me to do my present. Kasi resource person naman ako doon. Yan, diyan kung bakit takot tawagin itong si Magalong nila Tamba. Itong grupo ng mga tuta ni Tamba, takot. Hindi nila matatawag to. Bakit? Resource person eh. Diyan pa lang, inuuna na ni Magalong, marami akong ipapakitang ebidensya. At ayaw nilang masilip sila. Ano naman kayang ipatawag niya mga quadcom na yan, mga vloggers lang. Di ba? Pero pag pagsasalitain mo na sila, duwag yan. Takot yan. Sip-sip kay Tambaluslos yan eh. Ang gusto lang ng mga congressman na yan, yung mga quadcom na yan, dahil sila lang ang magsasalita. Yung resource person, ginagawang parang convicted agad. Hindi bilang a resource person o makakapagbigay ng ebidensya para in aid. Yan ang ano yan eh. Yan naman ang talaga para imbestigahan in aid of legislation. Diyan po sila takot. Takot sila sa kaya magsalita na maraming ibibigay na ebidensya. Kaya hamon natin kay Tambaluslos, ipatawag nyo si Magalong nang matapos na po ito. Hindi naman ako accused doon. Huwag nila ako tratuhin na accused ako doon. They have to treat me as a resource person. Besides, ilang beses naman na ako humarap dyan sa congressional hearing na yan. Alam ko na yung sistema nila dyan. Alam ko na rin yung pagka-standing nila dyan. Basta importante lang, diretsuhan lang usapan dyan. Hanggang dyan lang naman yung kongreso na yung grandstanding. Sa katunayan, bubuo na naman daw sila ng quadcom. Meron na naman silang bubuong grupo. Meron pang tinatawag na ito yung mga baguhan. Ito mga batang bagong pasok. Meron naman binubuo. Tingnan mo. Gusto nyo, pustahan tayo. Ang iimbestigahan na naman dyan, Duterte. Alam nyo kung bakit? Ito alam naman ng lahat eh. Unless you are in denial. Si Tambaluslos may pangarap. Si Risa Ontiveros may pangarap. Ang problema nila, duwag sila kay BP Sara. Kaya lahat ng gagawin nila patungo sa Duterte, patungo kay BP Sara. Bakit? Sabi nga ni BP Sara, etong si Tambaluslos, maliwanag naman yan. Ayaw niya ng kalaban. May kalaban ba siya nung naging congressman siya? Yan ang style niyan. Hindi niyan kaya ng one-on-one. Si Tambaluslos, parang si Torre. Ang gusto niyang kasama kalaban sa boxing, hindi. Walang kalaban. Maghahamon ng boxing, alam niyang nasa Singapore. Parehas duwag yan. Si Tambaluslos at si Torre, parehas duwag. Ayaw niya ng kalaban. Ayaw niya ng patas na laban. Di ba? Kaya gusto niyang eliminate. Tandaan niyo tong sinasabi ko, yung bubuuin nila dyan, na komkom na yan, kung ano mang pangalan yan, isa lang. Isa lang ang pakay niyan. Siraan si Sara. Ngayon, sila ang lumalabas ang baho. Sabi nga ni BBM, mahiya naman kayo. Alam mo yung flood control project? Ang baho niyan. Kaya nagbaha-baha dahil sa kalat. At bukod sa kalat, mabaho yan. Bakit? May umaalingasaw. Kurakot galing sa kamera. Yan po ang sinasabi. Even yung ayu-ayuda na yan, 777, bakit hindi rin nila kayang patawag si Tiangco? Sinabi ni Tiangco, oy, yung impeachment, yung pirma nyo may bayad yan. Sinabihan sila ni Tiangco, bakit hindi nila mapatawag? Bakit hindi nila maimbestigahan?
Kasi nga, duwag. Duwag sila doon sa kayang lumaban. So may mga ipapakita. Kaya nga, kung matapang talaga kayo, Quadcom, Tricom, lahat ng tuta ni Tambaluslos, kung matapang kayo, patawag nyo si Chanco tsaka si Magalong, tapos na po usapan dyan. Pero kung hindi nyo kayang patawag yung mga yan, may itinatago kayo. At alam yan ng taong bayan. Ibinunyag din ni Magalong ang umano'y overpricing sa mga proyekto tulad na lamang ng rock knitting panel na aniya ay nagkakahalaga ng 25,000 per square meter, gayong ang totoo ay nasa 4,300 lamang. Oh, grabe, no? Yung tubo, 25,300 sinisingil. Yung presyo lang doon, nasa 4,300. Parang ganun lang, basta nasa 4,000 lang. Laki, no? Ilang ulit yun? 6 na ulit na beses. Ganyan po, kakurakot. Ito, wag na tayo maglokohan. Sa kahit na anong gobyerno, sa buong mundo to, this is applicable. Hindi ko man nilalahat, pero karamihan, meron namang kurakot eh. Huwag tayo magpaka-virgin. Alam natin yung totoo dyan. Diba? Alam nyo yan. Alam natin lahat. Hindi po pwedeng mas marami pang matino dyan. Talagang meron at merong kurakot. Okay? Karamihan po. Hindi man lahat karamihan. Kaya lang itong gobyerno natin ngayon, garapal. Sobra. Wala nang nagagawang trabaho. Kurakot pa, nanggigipit pa ng kalaban. Yung mahal ng taong bayan, ginigipit. Yung gusto ng taong bayan, ginigipit. Dahil sa pangarap nila, hindi na nila kaya eh. Alam mo yung parang nanliligaw, di ba? Maraming nanliligaw. Ang gusto ng babae, yung isa. Anong ginagawa nung tipo nung babae? Anong ginagawa doon? Ginugulpi. Pinagkakaisahan. Bakit? Siya ang talagang mahal eh. Same thing dito. Ang totoong mahal ng taong bayan, ang Duterte. Si BP Sara kaya pinagtutulungan. Isa pa yan si Risa. Nagkuntsa-kuntsaba na nga yan eh. Nagsimula lang yung hearing, pumasok yun si Risa. At eto, may tanim witness. Yan po ay iimbestigahan. Di umano ang dinig natin ni Robin Padilla. So, saludo sa iyo Robin Padilla kung ito ay matutuloy. Dahil minsan, daig pa ng talagang matapang ang masipag. Daig pa ng matapang ang matalino. Daig pa ng matapang ang puro dakdak. Kung matutupad talaga ni Robin Padilla na imbestigahan to si Risa, hay, for Vice President, oy, tandaan niyo yung sinasabi ko sa inyo, ha? Tandaan niyo yung sinasabi ko. Baka sabihin niyo, tsamba na naman ako, ha? Ha? Sabihin niyo, BP Sara, Robin, ay, nako. Hindi lang ito, kundi marami pang infra projects gaya ng flood control at sheet piles ang hinihinalang may daya sa presyo. Sa gitna ng kagustuhang mabigyan ng linaw ang mga kaso, handa ring pamunuan ni Mayor Magalong ang isang makalawakang investigasyon. The contract alone at yung detailed unit price analysis, diyan mo na kaagad makikita. Ebidensya na yan, pero wala. Ayaw nilang tignan. At magkanda ka ng market survey. On the basis of that, makikita mo na kaagad. Prima facie, you can easily get it. Basta importante sa kanya, sila meron eh. Ako, gawin nila akong investigating unit. Ako maglilid ng investigation na yan. I'm willing to volunteer to be the head of the investigating body. Ito si Magalong, magaling din ito. No? Pag ito talaga din, tama siya, tama. Pag yan ang nag-imbestiga, mapapansin nyo si Bongbong salita ng salita. Wala namang nagagawa. Di ba? Oh. Puro salita. Sino naman ang idinidiin? Duterte. Meron bang idinidiin si Tambaluslos? Meron bang dinidiin si Bongbong Marcos kung hindi Duterte? Pambihira oh. Eh sila nga sagad-sagad ng kurakot. Pati nga yung nawawalang sa bungero, diretso kay PRRD eh. Posta? Kasalanan na naman ng Duterte. Diyan sa flood control project. Basta yatas nila sa akin. Ang balita ko po ha, mga kababayan. Daming yumaman dyan sa flood control. Kasi hindi naman na tayo kailangan magpakatali-talino eh. Lagi nating titingnan, there are missing links. May bilyong project, may bilyong pondo, ginastusan ng bilyon, pero baha pa rin. Huwag na tayong maglokohan. Yan ang ginagawa niyong tanga mga Pilipino. At yan ang balita natin, ang daming kumita dyan. Ang tanong, Tambaluslos, totoo ba? Bakit tayo nagkabaha-baha, Tambaluslos? Totoo ba na maraming kumita dyan sa hanay ninyo? Tayo nagtatanong lang. Ngayon, kung walang kumita, bakit nagkaganyan-ganyan? Ang balita ko nasa hanay nyo. Ang problema dyan. Hindi ko alam kung nagkakaturuan na lang kayo. Pero, datingan sindikato eh. Tingnan nyo po. Pinagmalaki ng presidente. Tapos baha. Ako, sa tingin ko lang, hindi rin natin pwedeng tawaran ng presidente rito na wala siyang pagkakamali.
Damay-damay kayo lahat dyan. No? Directly or indirectly, may kasalanan man o walang kasalanan ng si BBM, kasalanan pa rin niya. Because ikaw nagmalaki. So dapat you make sure na alam mo na nga bilyon-bilyon ang flood control projects. Dapat yan, being the president, be a leader. Pare-parehas kayong walang ginawa eh. Sino nagsasapir? Taong bayan. May baha pa rin. Yung PNP at yung mga ibang investigative agency like NBI. Ela, upang mawakasan ang pagdududa at pagsisihan, handa rin si Magalong na pamunuan ng investigasyon kung bibigyan siya ng otoridad na gawin ito. Yan muna ang Alam mo, malabo yan. Hindi siya bibigyan ng karapatan mag-imbestiga. Ako, sa tingin ko, marami sa mga tropa ni Tambaluslos sasabit talaga dyan. Alam nila, hindi nila kayang kontrolin si Magalong, so hindi nila papayagan yan. Next topic po tayo. Ito, pag-usapan natin, Tambaluslos. Nakahanda na maging presidente. Sa motion for reconsideration na inihain ng Kamara sa Korte Suprema kaninang hapon, hinihiling nitong baliktarin ng kataas-taasang hukuman ang desisyong labag sa konstitusyon, ang Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Pinababasura rin ang mga petisyon kontra impeachment. Ang Office of the Solicitor General ang tumatayong abogado ng Kamara. This is not Naghain sila ng MR sa Supreme Court. Pag-usapan natin dito yung realidad. Yung totoo lang. Kasi hindi ka naman sa mababang sa lower court ka nag-request eh. Hindi naman lower court ang nag-decide at nagre-request ka sa Supreme Court na may gawin pa, no? Sabihin na lang natin na or sa ibang ahensya man lang, di ba? Kung iba. Kaya lang ito po ang nagdesisyon Supreme Court na. Tapos maghahain ka ng ng MR sa Supreme Court din. Ano yung sasabihin ba ng korte na nagkamali sila? Sasabihin mo mismo ng Supreme Court? Sasabihin ba nilang tanga sila? Ay kung hindi ba naman talagang inutil to si Tambalos? But anyway, kasi kita naman natin, mga kababayan. Siguro, hindi naman siguro ganyang kabobo si Tamba. Alam na nga niya na wala siyang kapag-asa. Even maging senador, walang pag-asa to eh. All the more presidente. No? So, alam niya yun. But still, tinutuloy niya pa rin yung laban. Alam niya talo siya. Hindi ko alam kung talagang sobrang kapal ng mukha nitong si Tambaluslos or talagang may tamang utak. No? Kasi, paano ba malalaman ng isang tao pag may tama ang utak? Wala na sa realidad yung kanilang iniisip. Di ba? Ito'y alam niya. Siguro kung ito'y may anak at even asawa niya, alam siguro na wala siyang kalaban-laban kay Sara. Not even close. Not even 10% na makukuha ng boto ni BP Sara ay mapupunta kay Tambaluslos. So, ganun siya ka walang pakiramdam. Ganun kalakas ang fighting spirit niya. Or, gaya ng nangyari before, nasabi nga nila, gumagamit ito ng pera. Or gumagamit ng pananakot. Hindi natin alam. Totoo ba yun, Tambaluslos? Pero, kitang-kita po natin, ngayon, na nangyayari, ginagawa niya sa Supreme Court. Nag-decide na Supreme Court, dun sila maghahain. Di ba? So, dyan pa lang kita muna na, hindi ko mo connect sa realidad dito. Ang pag-iisip ni Tambaluslos, wala sa realidad. He is living in a fairy tale world. Ganyan po siya. Ngayon, tingnan mo umasta. So, sa mga pagdidiwang ng mga men in uniform, nandoon siya. Astang presidente. Ito pa ganyan, no? Yung mga astang ganito ni Tambaluslos, talaga kinain yung utak ng evil. Yung siguro may binubulong sa kanya tapos hindi siya marunong mag-process. Tambaluslos, kaya mo yan. Magiging presidente ka. Pagpatuloy mo yan. Ito ang makukuha mo. Ito ang kapangyarihan mo. Ito ang iyo. Baka ganoon. Baka lang. Tapos siya, oo. Kaya umasta ka lang, presidente. Ito nga, astang presidente. Handaan maging presidente. Pambira. Parang nakakain ng lason. Alam mo yung, hindi ko sinasabing hindi ko siya pinagbibintangan. Pero alam mo yung nakakokaine.
Yung nasa happy place lagi, wala na sa realidad, ganoon. Parang addict, hindi ko sinasabing addict, parang parang nag-hallucinate. Parang may naririnig na bulong tapos nakikinig naman siya at sunod-sunuran siya sa bulong. Ayaw! Magiging presidente ko. An act of defiance. It is an act of duty. We do not challenge the authority of the court. We seek only to preserve the rightful role of the House, the voice of the people, in the process of accountability. Pagdidiin pa ni The voice of the people in the in the ano? Ulit-ulit. The process of accountability. The process of accountability. The voice of the people. Nandidinig mo ba talaga boses ng taong bayan? Kung nakikinig ka ng boses ng taong bayan, ayaw nila sa'yo. Sino lang ang may gusto sa'yo? Yang 200 na aso mo dyan sa Congress. Oh. Pero hindi ka pa rin gusto niyan. Gagalaw ba yan kung wala? Walang ganon? Atik-ating? Sinusundan ko lang yung sinabi ni Chanko. Kaya hindi kayo nakapagpapirma ng first complaint, second complaint, third complaint, hindi kayo naglabas ng pera. At kaya gumalaw yung pirma ng fourth complaint dahil sa pera. Sinabi ni Chanko yan, ba't ninyo pa imbestigahan? So walang may gusto sa'yo, tamba. Ni wala kang leadership. Ni wala kang influence apart from money. Try mo ulit sa February, magpa-impeachment kayo ulit. Huwag kayong maglabas ng pera sa ngalan ng pondo. Tingnan ko kung may pumirma. Baka ang pumirma niyan yung mga kaliwat kana, komunist. pa ni Speaker Martin Romualdez. Malinaw sa konstitusyon na ang Kamara ang eksklusibong may kapangyarihang mag-initiate ng impeachment. Yun, sabi niya, ang Kamara ang the sole, ha? Sila lang ang may karapatan na mag-initiate ng impeachment. Tama! Wala naman sinabing Supreme Court may karapatan kami mag-initiate ng impeachment. Tanga! Wala naman silang sinabing ganun eh. Ang sinabi nila, yung isinampan yung impeachment, unconstitutional. Hindi nyo ba naiintindihan? Void ab initio. Void from the beginning. Bakit? Mali ang proseso. Pag mali ang proseso, walang due process. Bigyan ko kayo ng halimbawa. Ito, simple lang to eh. Tanong mo sa abogado mo, this is first year consti. Oh, alam nila. First year, sa criminal case din, tingnan mo. Halimbawa, yung tao, addict. Halimbawa na lang. Yung tao, magnanakaw. Tapos, after 6 months, may nagsumbong sa pulis. Merong droga yan sa loob. Merong ninakaw yan sa akin. Tingnan ninyo. Pasukin nyo yung bahay. Pinasok yung bahay ng mga pulis. Hindi kumuha ng search warrant. Nakita yung droga. Nakita yung ninakaw. Tapos, tatanggapin ba ng korte yun? Simple yan. First year yan, pinag-aaralan. Tanong mo sa abogado mo. Hindi tatanggapin ng korte yun. Hindi po tayo nagsasabing tayo abogado. Pero yan ay naikakwento. Yan naman ay talagang dati nang nangyayari. Hindi po tatanggapin yung ebidensya na galing sa illegal. Kasi hindi ka pwede basta na lang papasok sa bahay kahit pulis ka pa, kahit totoo yung sumbong sa'yo, nang hindi ka kumukuha ng search warrant. Unless kakayari lang, kunwari nag-snatch, ayan, pwede mo habulin. Pero after doon sa example ko, 6 months na. Tapos pinasok mo, kahit totoong snatcher siya, kahit totoong addict siya. Bakit? Alam mo kung bakit, Tambalaslos? Makinig ka. Tanong mo to sa abogado. Kasi, ang pinoprotektahan ng batas dito, yung fishing expedition. Pangalawa, yung due process. Kasi kung hindi natin poprotektahan yung due process, maaabuso ito ng nasa kapangyarihan. Gets nyo? Hindi ini-issue rito, hindi totoo eh. Nakita, may nanakaw eh. May droga talaga eh. Hindi yun ang issue. Ang issue dito, nakuha nyo ng mali. Pag nakuha nyo ng mali yung ebidensya, hindi acceptable sa korte. Tama or tamang-tama. Ganon din po dito. Hindi naman sinabi nung Supreme Court na guilty si Sara o hindi guilty si Sara. Pero yung proseso nyo mali. Hindi natin pwedeng tanggapin. Kaya nga may korte. Kaya tayo may batas. Maliwanag ba? Simpleng-simple.
Nanindigan ng Kamara na sinunod lang nito ang konstitusyon at ang mga nagdaang desisyon ng Korte Suprema sa pag-impeach kay Vice President Sara Duterte. Nakasaad sa mosyon na iisang impeachment lang ang initiated laban sa bise at hindi apat. On February 5, 2025, the House transmitted the fourth impeachment complaint. Yan, ang issue nila, hindi naman apat, isa lang eh. Isa lang ang sinubmit sa Senado. Exactly. Dapat, pag may nag-file ng complaint, gagalawin na. Tapos, dadalhin sa'yo sa opisina mo. Aaksyonan nyo. Yun nga, kaya nga unconstitutional eh. Dahil hindi nyo ginalaw. Dahil hindi nyo pinagalaw. Hindi nyo inaksyonan. Nagigets mo na? Ang hirap nyo namang umintindi, tambaluslos eh. Filed and signed by 215 members to the Senate. Hindi yun yung issue. Hindi issue yung ano. Actually, may issue pala doon. Oh, yung issue ni Chanco na yung sumayin, may natanggap na pera. But hindi yun ang issue ng Supreme Court. Ang issue nila, mali. So hindi natin paboran, hindi pwedeng paboran ng korte o ng batas ang isang pagkakamali dahil magagamit ito na ang nasa kapangyarihan abusuhin yung kanilang power. That is the main reason kaya tayo may proseso para walang abusado, tamba. Naiintindihan mo yun, tamba? Nagigilok sa picture. Naiintindihan mo yun? Para walang abusado na nasa kapangyarihan. Only after this transmittal did we archive the earlier three complaints. The sequence matters. It proves there was only one valid initiation, not four. Iginiit din ng Kamara na walang nakasaad sa konstitusyon na kailangang pasagutin ng Kamara si Vice President Duterte bago i-transmit ang articles of impeachment sa Senado. Sa impeachment trial, anya, dapat sagutin ng bise ang mga alegasyon tulad sa mga nakaraang impeachment. In all past impeachments, the trial and the right to be heard take place in the Senate. Ako pagka pinapakinggan ko to sila Tambaluslos, pagpapakinggan mo ha, pagpapakinggan mo to si Tambaluslos, parang pinapakinggan mo si Claire. Yung parang si Claire, pag pinakinggan mo, parang ang linis-linis. Ang linis-linis ni Bongbong Marcos. Walang kasalanang nagawa sa balat ng Pilipinas. Parang siya ang pinakamagaling na presidente. Ito rin naman si Tamba. Pag pinakinggan mo siya, at hindi ka pag-gullible ka, wow, concerned siya sa taong bayan. Ang linis niya. Wala siyang korupsyon, wala siyang nilagyan para pumirma, wala siyang kickback sa ayuda. Wala siyang motibo kung hindi pagsilbihan ng taong bayan. Hindi nila minanipulate yung pagiging third seat ng kanyang asawa. Yung mga ganun. Parang ang linis, no? Ang linis. To invent new rules now and apply them retroactively is not just unfair, it is constitutionally suspect. Ayon sa Speaker, impeachable officials din ang mga mahistrado ng Korte Suprema at nang nagpataw ang mga ito ng bagong patakaran sa impeachment ni Vice President Duterte, tila naglagay rin ang Korte ng kondisyon para protektahan ang sarili nila. It puts itself in the dangerous position of writing conditions that may shield itself from future accountability. Yo, parang kayo, tinatakot kayo, Supreme Court. Hoy, kayo, Supreme Court. Impeachable din kayo. Pag kami naghain dito ng impeachment, yari kayo. So better act on this MR or you will be impeached. Parang ganun ang pinapalabas nito si Tamba. Tinatakot kayo, Korte? Tinatakot kayo, Supreme Court? Ni Tambaluslos? Papayag kayo noon? Hindi nire-respeto ang separation of powers? Hindi nire-respeto yung pagka-Supreme Court nyo? May pananakot na kasama? Impeachable kayo, Supreme Court? Kasi ang punto niya dito, nag-apply daw ng bagong rules ang impeachment, ang Supreme Court sa impeachment, na pinapahiwatig niya na kaya sila nagpasok doon ng panibagong rules. According to Tambaluslos, alam mo naman ito, pag nagsalita ito, kala mo kalinis. At pag nagpasok siya nandun nagbago sila ng rules doon sa impeachment because gusto din nilang protektahan yung sarili nila. Kasi parang pinahirap yung impeachment in protection para proteksyonan yung
yung sarili nilang Supreme Court. Hindi lang kayo tinatakot, Supreme Court. Papayag kayo noon. Hindi lang kayo tinatakot na i-impeach kayo ni Tambaluslos. Pinagbibintangan pa kayo na self-serving kayo, Supreme Court. Kaya kayo nagdesisyon ng ganito dahil may personal agenda kayo, Supreme Court. Para sa inyo to. Swapang kayo, impeach Supreme Court. Hindi ako may sabi nun. Siya, parang ganun sinasabi niya. Pinagbibintangan kayo. Yung decision nyo is for you alone, Supreme Court. Ganun ang punto nitong mama na ito. Masama talaga ang tabas ng dila. Samantalang hindi niya kayang sagutin si Tiangco. Samantalang ayaw nilang tanggapin yung hamon ni Magalong. Masama ang tabas. Ha? Ano sinisilip nila yung confidential ni BP Sara? Tanungin kita, Tambaluslos, sino ang mas mataas ang confidential funds? Ikaw o si BP Sara? Tanong lang. Tanong ko rin, sino mas mataas ang confidential funds? Si BP Sara o si Bongbong Marcos? Tanong lang din. Bakit lahat sinilip nyo? Ay, si Sara sinilip nyo, yung iba hindi nyo masilip. That is not how checks and balances work. Nilinaw ng speaker na hindi layo ng Kamara na pangibabawan ng Korte Suprema. Gusto mo, Kundi tama, pustahan tayo para kung mananalo kang presidente o hindi. O vice president. Hindi ka mananalo, oy. Huwag kang ambisyoso. protektahan ang proseso sa accountability. Because if impeachments can be blocked by misunderstood facts or rules made after the fact, then accountability is not upheld, it is denied. Maging ang Philippine Constitution Association, hiniling sa Korte Suprema na i-review ang facts o impormasyong pinagbasehan nito ng desisyon. Ayon sa grupo, sinubukan ng Korte Suprema na alamin ang facts sa kaso, gayong ang trabaho nito ay i-interpret ang batas. Ano ang ginawa ng Supreme Court? Hindi in-interpret yung batas. In-interpret nila kung tama ba yung 4 na complaint. Anong sabi? Hindi. Unconstitutional. Sino man nag-i-interpret ng batas? Yung Supreme Court o si Tambaluslos? Lumalabas ngayon ang nag-i-interpret nga si Tambay. Hindi ba? Simple-simple. Lumalabas to, parang ang gusto niya, oy, huwag kayong makialam sa amin, Supreme Court. Amin to. O sino nag-i-interpret ng batas? Supreme Court o si Tambaluslos? Tamba rin ng PhilConsa sa 7 bagong patakarang ipinataw ng Korte Suprema sa Kamara sa impeachment na labag daw sa konstitusyon. Nirerespeto naman ng mga abogado ni VP Duterte ang mga panawagang ito, maging ang paghahain ng MR ng Kamara. Maghahain daw sila ng kanilang komento ukol dito sa tamang panahon. Para sa GMA Integrated News, Alam mo, ito lang, simple lang naman yan, ha? Aglet, alisin muna natin. Simple lang naman yan, eh. Tambaluslos, pag busted, dapat tanggapin mo na yung katotohanan. Talo na kayo, eh. Kung hindi mo kaya, sa may pagkalalaking laban, si BP Sara, be a good loser. Hindi mo kaya, eh. Better luck next time. Ayusin mo yung probinsya mo. Payamanin mo yung probinsya mo. Linisin mo yung probinsya mo katulad ng ginawa sa Davao. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.